Sandali lang, ha? Magulo ang buhok mo, eh. Matapos kang mahulog sa langit. Di mo siguro napansin ang buhok mo, no? Gusto mong uminom? Okay, ayon sa order of the ceremony. Ilang taong ka na? 20 years old. Ah. Kayo po ang mga manong. Uy, wala mga manong dito, ah. Hindi pa kami manong, mga kuya pa lang. Ang mga kuya kasi, 10 years lang ang gap. Napakasinungaling niyo talaga. Ang totoong edad namin, 31. Parang kamukha niya si Jong Pari. Yung first year o second year pa lang, nagpakasal na agad. Ah, si Jong Sok? Balita ko, animation director na yun. Ah. Jong-sok? Si Jong-sok nga ba? Huh? Kilala niya, ha? Ba't kilala mo siya? Ang galing naman. Paano niyo nakilala si Papa? Umalis tayo! February 14. Ang date ngayon, February 15. Wednesday. Sasama ako kay Mr. Choi papuntang gallery. Gusto ko talaga magtapat kay Dennis Kim. Siguro naman, tatanggapin mo to, no? Malamang nagtataka ka at iniisip mo kung paano ako nagkagusto sa'yo. Samantalang ilang beses pa lang tayo. Okay lang kaya sa'yo? Ang alin? Pag tinanggap kong inaalok mo, posibleng maging masaya ka na habang buhay. Oo naman, okay sa akin yon. Ako pa bang tatanggi sa'yo, di ba? Sige. Paano? Pero bakit? Saka kailan pa? Talaga? Kung ganun kay Dennis pala, nag-propose si Miss Sue? Oo, kay Dennis nga. Hindi ko nga maintindihan kung ano ba nangyari, eh. Ang kaso, nakita talaga ng dalawang mata ko. Ang nakakainis doon, napakasincere na pag-propose niya. Ba't naiinis ka? Pag naging okay sila, di maganda. Eh, sa'yo ko nga sana gusto mapunta sa Irene at hindi kay Dennis. Ako? Gusto mo ako mapunta kay Ron? Balita ko nag-propose sa'yo si Irene. At talagang sincere daw siya. Ang bilis namang kumalat ng balita. Yung dati pa rin. Yes, sir. Isa pa hindi naman nakakagulat yan, hindi ba? Napakayabang talaga. So ano? Official na ba ang relasyon yung dalawa? Umiiwas siya eh. Mukhang napahiya yata. Baka nagsisisi. Busy ka, hindi ba? Kumain ka na. Isa siyang matinong babae. Mabait siya. Talaga? Saka may pagka-inosente yun. Hindi mo ba napapansin na hindi ko pa siya pinapakilala sa'yo? Baka naman sinadya mo yun. Kung wala ka namang feelings sa kanya, sabihin mo na. Hindi mo siya dapat i-date dahil lang curious ka. Pwedeng maging sincerity ang curiosity. Siguro ganun talaga ang process na. Ganun ba ang proseso doon sa doktor, model, flight attendant, at estudyante? Pag mo rin dagdag si Irene doon, maawa ka sa kanya. I-maintain mo ang dignidad mo. Ayusin mo nga yan! Kayang-kaya ko sana magmahal ng walang kapalit. Kahit yun lang, okay na yun sa akin. Kaso, bigla ko nalang sinabing gusto ko siya. At may kasama pang maraming chocolates. Nakakainis talaga. Matindi pa to sa twist ng pelikulang Sixth Sense eh. Anong gagawin ko? Naiintindihan kita. Pero isipin mo rin mabuti ang sitwasyon. Ang
Gusto ko kasi talaga kayong dalawa ng kuya ko ang magkatuluyan. Kayong dalawa ng kuya ko ang magkatuluyan. Dahil kung hindi, tingin mo makakapagtapat ka? Sinabi kong huminto ka? Alam mo, ang labo mo. Dahil nasa ganitong sitwasyon ka na, dapat sana tinuloy mo na yon. Ang kaso, sa ibang tao ka nag-propose. Ano sabi ni Kuya Dennis? Ano pa nga ba? Sigurado iniisip ng baliw ako. Maging positive ka na sa ganitong sitwasyon. Di ba yun ang tinuro mo sa akin? Sigurado na iniisip niya na isa akong baliw. Ganyan, positive. Halika nga. Ma'am, yung phone mo. Oh, paano na yan? 5 beses na siyang tumatawag. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Hanggang kailan mo ba siya binabalak iwasan? Ayoko nga sagutin mga tawag niya eh. May naisip ako. Ako nang bahala. Hello? Sorry, napulot ko lang tong phone na to eh. Ikaw ba yan, Gary? Nakilala niya agad ako. Magpakamatay na tayo! Magpakamatay na tayo! Malaking problema ang ginawa mo, kaya hindi mo ako pwedeng basta iwasan. Tristan, nasasaktan ako pag iniisip ko kung gaano kita kamahal. Oo, aking Tristan. Pero kung iisipin mabuti, isa kang masamang tao. Bakit mo inangkin ang puso ko nang walang paalam? Yun ang dahilan kaya wala na akong puso ngayon. Kaya naman, pwede bang maging iyo na lang ako? Ano raw? Wala na siyang puso ngayon? Napakabaduy. May pick-up line pa. Ikaw na naman? Hindi naman siguro akong pakay mo, no? Oo, si Erin ang pakay ko. May kasalanan siya sa akin kaya ayaw niya sagutin ang phone niya. Wala siya ngayon eh. Dalawa lang ang dahilan kapag ayaw sumagot ang babae. It's either gusto ka niya, o hindi ikaw ang gusto niya. O kaya, naiinis siya sa sarili niya dahil may lalaki siya nagugustuhan. Kay Romeo and Juliet lang pwede mangyari ang ganon. See you. Mizu? Kasi... Hindi ba sabi mo dati mahal tayo ng Diyos? Enjoy your order. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Organic Earl Grey. Ice, please. Gino, gusto ng Earl Grey? Anong lunch mo? Na-order ko na. Oh, ano naman yan? Ba't kita pagbabayarin? Kunin mo na. Okay. Signature na lang po. Ba't naka-off ang phone mo? Sorry, kailangan ng signature mo. Saan ka natulog? Ma'am, sa unit po ako ni Dennis natulog. Kailangan niyo rin po ba ng bell, ma'am? Welcome, ma'am. Oh, Misong! Kailangan ko ng caffeine fix ko. Wow, ate, mas lalo kang bumabata ah. Ginagastusan ko eh. You don't look bad either. Talaga? Dahil lang sa BB cream to. Pag ginastusan ko pa ang beauty ko, baka magmukha akong cheap. Kailangan mo pa rin mag-exert ng effort. You don't look bad, pero hindi ibig sabihin noon maganda ka.
Kung nagkataong hindi ka magaling sa golf, dapat magpakita ka pa ng iba sa field. Alam mo, pag nakikita kita, talagang naiinggit ako. Kahit wala kang talent, nasa yun ang lahat dahil sa pera mo. At dahil marami kang free time, pati na ibang tao pinaproblema mo. Miss Hong? Anong gusto mo? Latte? Cappuccino? Isang cold cafe americano, yung maraming ice, ha? Sige. Bakit ba bigla ka na lang sumabat? Ako na yung magsasalita eh. Alis ka na? See you! Bye! Ganun ka ba talaga mag-propose? Huwag kang magpapahuli. Paano na yan? Anong gagawin ko? Makabaliw na ako! Sabi ko huwag kang magpapahuli. Ba't sa akin ka nag-propose samantalang si Tristan naman pala ang gusto mo? Hello, kumusta ka na? Hindi mabuti. Pero mas malala ako. Dahil ba sa kahihiyan, hindi ka makakain at hindi ka makasagot ng phone? Ganun na nga. Ginamit mo kasi ako eh. Tama ka dun. May 3 rason kung bakit nagkakasala ang lalaki. Una, pag ninakaw ang penya. Pag nakabasa siya ng kung ano-anong post-it notes. At kapag binigyan siya ng tsokolate ng babaeng nagsulat ng note na yan. Ay, sinabi ko naman sa'yo na hindi ko ninakaw yung pen eh. Mapagbiro ka talaga. Gusto mo bang mag-usap tayo kung saan? Okay lang ba sa'yo? May alam akong coffee shop na malapit. Gusto mo ron? Mas gusto ko sa mas private na lugar. Yung may mga sofa at may alak. Yung may 4 na dingding na maghihiwalay sa atin sa ingay ng tao at ng paligid. Isang kwartong may bubong. Yung parang bedroom. Hotel ba yung tinutukoy mo? Bakit? Wala bang bubong at dingding yung bahay mo? Nagka-camping ka lang ba sa bundok? Ah, Pero ikaw, sa hotel bang gusto mo? maupo ka. Sorry, hindi kasi ako ganun kagaling uminom. Siguradong nagulat ka sa akin kahapon. Ang totoo kasi niyan... Kailan ka pa nagkagusto sa akin? Tsaka ano ba nagustuhan mo sa akin? Sorry. Pasensya na. Para kasing matagal mo nang gustong-gusto mag-propose eh. Ganito kalaking basket ng chocolate, oh, punong-puno. Sa laki nun, hindi yun mabubuhat agad ng buntis o ng matanda. Sorry na. Sorry na talaga. Hindi naman makiitil ang pangunawa ko eh. Isa pa kahit hindi mo aminin. Alam kong dahil sa kagwapuhan ko, nasasaktan ka pag naisip mo ako. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Tumututol ka ba? Hindi naman sa ganon. Nagkataon lang sigurong napakalakas ang dating mo. Pero meron ka ring point. Masakit ka nga sa ulo. Ganun ba ang pagkadinig mo?
Pasensya na. Masakit ka sa puso. Tama na ba yon? Apat ang rason kung bakit nagkakasala ang lalaki. Ang sabi mo kanina 3. Oo, kaso dinagdagan mo pa ng isa eh. Naku, ang gulo ko naman. Ang ibig ko lang sabihin, blooming ka ngayon. Tama, ganun nga. Para kang babae. Kaya nga pag nakikita kita, ang naiisip ko, gwapo ka nga talaga. Gwapo ka nga talaga. Bakit? Sandali. Huwag mo sabihin hindi ganun ang tingin mo sa sarili mo. Naku, sayang hindi pala nagtugma ang iniisip natin. Ay, sayang talaga. Baka naman masyado kang humble. Ganyan ba karami ang personality mo? Nandiyan pa ba si Miss Erinso? Yung magaling magnakaw, yung kaya magmahal ng walang kapalit, at may kakaibang lakas ng loob? Sobra-sobra namang papuri yan. Ano ba talagang kailangan mo? Iniisip lang kasi kita. Nakita ni Tristan ang lahat ng yon, yung pagtatapat mo. Actually, pinag-iisipan ko rin ang bagay na yun. Bakit? Hindi mo na lang sabihin na ayaw mo sa akin. Para tapos na. Dahil hindi yun totoo. Ano sabi mo? Wala akong balak na gawin yon. Bakit? Ganun ba kahirap gawin yon? Hindi ko sasabihin bastard ako kung hindi totoo. Sinabi ko na yung dahilan ko. Kailan mo sinabi yun? Hindi mo pa rin sasagutin ang tawag ko? Tatawag ka pa rin ba? Ayaw mo ba sagutin yan? Hindi naman sa ayaw ko. Gusto ko nga ang sagutin eh. Eh di sagutin mo. Kailangan ko kumuha ng ilang damit. Siguro yung mga babae mo hindi nilalabhan yung mga damit mo, no? Oo, at saka kailangan kong manamit na matino. Nandito yung mga okay kong damit eh. Paano mo nalaman na wala ako sa bahay? Nakita ko kasi patay yung mga ilaw. Ibig mong sabihin? Aray! Hindi ka pumasok nang bukas ang ilaw? Na paano ka? Yan paa mo. Okay lang ako. Parusa to sa akin. At saka kung iisiping mabuti, isa ka din sa mga may kasalanan. Magkape ka na lang muna. How can you be so sure that I really do you no harm? How can you easily be killed because in the world leaves less? Kami lang ni Tristan narito, kaya lahat nasa mataas. Hayaan mo, babaguhin namin yan. Para mas safe. Kunwari ka pa dyan. Wala akong babaguhin para tuluyan akong masaktan. At pag nangyari yon, ididemanda kita. Tingnan ko lang kung anong gagawin mo. Alis na ako. Teka! Babasahin ko lahat ng mga pinggan! Your sun is different. Your life is like a broken jar.
pupunta sa Kangyong? May game kasi. Sama ka? Para ano? Para manood lang ng baseball? O ikaw ha? Huwag kang gagawa ng palabas na yung baseball ang dadahilan mo. Yung maganda at mayaman mo lang asawa ang mawawala sa'yo. Samantalang kami, itong building. Alam mo maganda sa asawa mo, pare. Itsura lang na lalaking tinitingnan niya. Kaya magpakabait ka. Teka nga muna. Mabait naman ako sa kanya. Mas mabait kami sa'yo. Hindi yung pasarili kong kaligayahan. 2 p.m. yung game, no? Oo, isasabay ko sa Erin, kaya ikaw na magsabay sa mga empleyado. Sige. Ikaw, Dennis, ba't di ka sumama? Alam mo si Dennis, mas interesado yan sa love kaysa sa friendship. Ang friendship, para yan sa mga lalaking walang love life. Sasama ako sa inyo. Alis ka na agad, hindi pa tayo tapos mag-usap pa. Huwag mo nang bigyan ng refill tong mga to, ha? Ikaw lang naman ang pag-uusapan nila pag alis mo eh. Umalis ka na. Kaya nga huwag mo nang bigyan ng refill, eh. Yes, good mo. President Song, good morning. Ako to, si Director Kim. Oo, okay naman si Tristan. Oo, ang alam ko, kumain na siya. Itatanong ko lang, may free time ka ba sa darating na weekend? Ay, nakakainis. Bakit? May nangyari ba? Si President Song kasi, may gusto daw siyang tingnan lupa sa araw mismo ng game. Okay rin tumiming ha. Oo, patay. Bakit naman sa araw na yun pa? Yun ang sabi ko eh. Bad trip talaga. Pwede bang ikaw na lang sumama sa kanya? Oo, pwede. Talaga? Oo naman, kung gusto mo magkalimutan na kayo ni President Song. Di ka talaga maasahan kahit kailan. Ano ka ba? Bakit hindi mo kaya maging charming kagaya ko? Pasensya na, ha? Pupunta na lang ako sa Kangnong. Sasabay ko si Misu? Naku, wag na. Kairon ko na siya pasasabayin. Hello pare, may appointment ako kasama ng kliyente. Hindi ko may sasabay sa Erin. Pwede bang ikaw na lang sumundo sa kanya? Yung mga empleyado? Huwag mo nang alalahanin, si Dennis ang bahala sa kanila. Oo, siya pa nga mismo nag-volunteer eh. Para maghahatid lang ng babae, ang hirap-hirap. Hello, Kari. Si Kuya Dennis. Natutuwa rin ako makita ka. Hindi ako umiiwas. May naiwan lang ako. Siguro nga, wala kasing babaeng umiiwas sa akin. Pero, ba't nandito ka? May game ako ngayong araw, kaya pagdating ni Mr. Choi, kailangan namin umalis agad. Alam ko. Pero, sa akin ka sasabay. Sigurado kasing masikip na dun sa kotse ni Ron. Ibig sabihin, sasama kayo dahil sinabi ni Dennis? Sabi niya hindi pwedeng hindi mapuno ang kotse mo. Huwag mo na raw alalahanin si ma'am. Siya na raw ang susundo ron. Ay, nako, puro talaga kaungguyan si Dennis. Okay lang kahit medyo masikip? Oo, okay lang sa amin. Sa akin din. Mas gugustuhin ko na sumakay na lang ng bus kaysa makisabay kay Director Kim. O sige, tara na. Okay. Sabi niya rin, kunin natin yung mga uniforme. Pati ba naman yung binili niya rin? Isasakay ko na ba? Sandali lang. Okay na. Sige. Okay na yan. Kuya, bagay ba? Maganda, di ba? Yan. Mas maganda ka na. Tara, alis na tayo. Sandali, ano nga palang position mo? Nung makita kita last time. Tinakot lang ako ni Tristan noon kaya ako naglaro. Hindi ako mahilig sa baseball. Rambulan para sa akin ng ibang laro pero sa golf. Bagay ka naman sa rambulan ah. Kung ganon, ba't ka pupunta ngayon sa game? Kailangan ako ng blue cards para sa visuals nila. Huh? Sandali.
Meron ka bang pagkain sa bag mo? Ah, may kimbap ako tsaka nilagang itlog. Kimbap ba yung may kakaibang amoy na yan? Baka kasi merong magutom sa biyahe. Sino? Ha? Una, kay Tristan ka may gusto. Tapos sa akin ka nag-propose. Tapos ginawan mo ng kimbap si Ron? Gusto mo ba? Ayoko nga. Sige, ako gusto ko ng itlog. Anong ginagawa mo? Bakit? Ayoko nga sa pinanganak sa Year of the Rooster eh. Tapos magbabalat ka ng itlog sa kotse ko? Hindi pwede yan dito. Sa lahat ng oras, hanggat maaari, dapat kasing linis ng operating room ang kotse ko. Ganun ang kotse ko, 365 days sa isang taon. Siguro may kilala kang nagka-car wash, no? Hindi sa ganun. Mahal ko kasi ang kotse ko. Ayoko na may kumakain dito, may ibang taong pumapasok dito, natutuluan ng... Ba't di mo pa bigyan ng pangalan to? Kung ganun... Gusto mo ba mag-CR? Pinangalanan mo nga yung kotse mong to? Anong pangalan? Babae ba siya o lalaki? Labas. Dalhin mo yung bag mo. Huwag mo sabing iiwan mo ko rito. Ayoko magtagal pa yung pagkain mo sa loob ng kotse. Kaya ilagay mo yan sa tiyan mo. Ganyan ka ba talaga karami kumain? Masarap kumain ng ganito kapag nagbabiyahe ka na medyo malayo. Kapag kumakain ka ba, nabibingi ka? Ang point ko, kababae mong tao, ang dami mong kumain. Hindi ba sabi ko sa'yo mag-share tayo? Ayoko. Ayoko sumalo sa magnanakaw. Ay, sobra ka na. Teka, kilala mo ba talaga ako? Kulay pulang tali, para-harang balakang. Di mo talaga maalala? Ayaw mo pang umamin kahit halos mailuwa mo na yung pagkain mo. Hindi ko nga alam. Ilang beses ko bang kailangan sabihin yon? Kahit 100 beses mong itanong yon, ganun pa rin ang isasagot ko sa'yo! Ah, talagang hindi mo alam, ha? Sige, kung ganun, tayo na. Oh, teka, hindi pa ako tapos! Tama na to, marami ka nang nakain. Tara! Oh! Jiro, medyo. Oh, ano naman kayang ginawa niya? Oh, bakit? Nandito na tayo. Yang na to, lumabas ka na. Yang. Yang? Anong ginagawa natin sa Yang? May emergency kasi. At may kinalaman din yun sa akin kay Tristan, pati na kay Ron. Eh di dapat binaba mo na lang ako sa kaangnong. 2 p.m. yung game eh. Kaso 12:30 na ngayon. Eh ano pang ginagawa mo? Eh di mag-taxi ka papunta sa terminal ng bus. Huwag mo nang gawin to. Hindi lang halata sa unang tingin. Pero nakakagawa ako ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Saka interesado ako sa unethical na bagay dahil teacher ako sa Pareho ethics. pala tayo kung ganun. Eto. Sandali! Ano ba? Matapos mo akong pahirapan sa haba ng biyahe, bigla mo nalang babaguhin ng ganito ang plano? Bakit na naman ba? Mamaya ka na magsalita. Sa ngayon, kailangan mong isolve ang problema ko. Kailan ka dumating? Kagabi, Nagkotse? eroplano. Paano kung i-check niyo yung ticket mo? Sabay pala tayong dalawa. Bakit nandito ka? Para mag-goal. Kailan ka uwi? Bukas. Yes, Mrs. Park. Si Director Kim. Oo, kasama ko si Jiro. Oo naman, don't worry. Alam mo naman kakampi mo kami, hindi ba? Hindi, pupunta kami ngayon sa Kangnong. Pero sabi ni Jiro, hindi raw siya sasama. Sabi namin, magsashimi muna siya eh. Kaso malilate daw siya sa flight niya. Okay, sige. Bukas nga ako uuwi, di ba? Pati yung sa kotse, hindi mo nabanggit. Pwes magmadali ka nang umuwi sa inyo kung ganun. Pambihira ka naman talaga, Dennis eh. Ang totoo, nagkita kami ni Shelo. Pumunta siya dun sa coffee shop. Pagkaalis mo, pumasok siya. Sino si Shelo? Yung ipinagpalit ka sa doktor?
Hindi siya yun, si April yun. Yung ipinagpalit ako sa accountant, yun si Shelo. Ah, yung first love mo. Hindi siya ang first love ko, pare, si Eunice. Kung ganun, nagkita kayo. Tumawag siya kagabi, gusto raw magpahangin. Nag-drive ako hanggang sa makarating dito. May nangyari sa inyong dalawa. Ano ba namang tanong yan? Divorce na siya ngayon. Yung anak niya lang ang kasama niya sa bahay. Mukhang matindi ang pinagdaanan niya. Ang laki ng itinanda niya eh. Alam ko medyo may edad na siya ngayon. Pero naaawa ako sa kanya, pare. Kaya pinanood namin yung dagat, uminom ng wine, tapos kumuha ko ng hotel room para sa kanya. Totoo, ba't ba ayaw mong maniwala? Yung anak niya. Sa'yo ba yan? Hoy ah! Excuse me, sir. Pinabibigay po ito ng asawa niya. Kinuha niya po yung sasakyan niya. Asawa? Teka, nag-asawa ka nang hindi ko alam? Mukhang busy ka ngayon kaya naisip ko mauna na. Sorry kung kailangan kong hiramin yung sasakyan mo ah. Magkita na lang tayo sa Kangnong. Pairam ng kotse, mag-aeroplano ka na lang. Bakit may kumuha sa kotse mo? Babae ba? Maganda? High school student ka ba? Lumayas ka? Magbabakasyon. Saan ka pupunta? Ang totoo kasi high school teacher ako. Tapos, ninakaw ko ang sasakyan na to. Okay lang ba yun sa'yo? Pwede mo ako maging kasabat, pero sana wala kang baril. Kung ganun, lahat sila sa'yo nakisabay? Oo. Base sa ginawa niya, mukhang hindi lang siya basta curious kay Misu. Kung sabagay, totoo nga yan. Ay, ang kaso nga lang parang merong hindi tama eh. Ay, shh, si Vera. Hello, Vera? Saan pa ba? Eh, di sa opisina. Eh, ikaw pala, nasa ka ba ngayon? Nasa golf course ako. Sabi ni Irene, pupunta siya sa Kangnong para sa isang game. Tapos ikaw, nasa office? Si Irene pumunta sa game? Sa Kangnong? Kung pumunta nga sa Kangnong si Irene, ibig sabihin nabukin mo na nga ako. Kaya humingi ako ng tawad. Sorry na. Baseball player ka ba? Hindi, isa akong architect. Lagi mo na lang ba yung gagawin? Next weekend, hindi na. 2 weeks ko na itong ginagawa eh. Hindi naman ako baseball player, di ba? Anong gusto mong gawin? Mag-kiss? Skinship? Hello? Hello? Vera, nandiyan ka pa? Miss Hong! Ay, pambihira. Ang bilis naman niya mainis. Dapat hindi ko sinabing mag-kiss eh. Actually, dapat mauuna yung skinship bago yung kiss. Ah, yung palang mauuna. Bagay ba? Charan! Ba't nakaganyan ka? Kagagawan niya ni Dennis. Mga kuya! Good luck! Victory! Victory! V-I-C-T-O-R-Y! Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, 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 yeah! Woo! Go! Mga kuya! Nasaan yung kotse ko? Curious ka? Pwes makinig ka. Alam mo, isang bagay lang ang gusto ko. Simula ngayon, huwag mo na uling babanggitin sa akin yung tungkol sa pen. Pati na yung insidenteng hindi ko maalala. Okay? Lalo lang ako maaasar dahil doon. Miss Sue. Nangako ka sa akin, ha? Kung ready na raw kayo, pumunta na kayo sa... I love you, Director Kim! Yun ang binigay niyang parusa sa akin dahil pumalpak ako sa trabaho. Pag nagtapat ang paningin namin, may kailangan siya sabihin. Gaya nito. Ang gwapo mo, Director Kim! I'm sure hindi ka pa nakakaranas ng ganung parusa. Nasaan na yung kotse ko?
Betty! Ah! Ang gas molecular kinetic energy, nababago lang ng absolute temperature. Pag mataas ang temperature, mataas ang energy. At pag mataas ang temperature, mas lalo yung kakalat. At pag mataas ang temperature, mas lalo yung kakalat. Diyan ka dapat. Carrie, okay ka lang? Carrie! Dumidilat na siya. Ano? Okay ka lang? Saan ka tinamaan? Okay ka lang? Nakikita mo ako? Hindi ako okay. Pasensya na, pero sa tingin ko kailangan mo akong alagaan ng mabuti. Napasama yata ang tama sa ulo, ha? Ito, nakikita mo to? Ilan to? Alisin mo nga yan. Hindi ko makita si Kuya Ron. Sumakay ka na. Ihahatid ko na siya. Kayo nang bahala rito. Sige, dali mo na sa ospital yung kapatid mo. Ba't ako sasama sa nanakit sa akin? Pwede ba? Ayoko nga. Sa abogado ako sasama. Attorney Choi, magsasampa ako ng demanda. Sa biyahe na lang natin pag-usapan. Ikaw na magatid ron. Ang dapat maiwan si Tristan. Kung nag-aalala kayo, pwede ko silang samahan. Ano bang ginagawa mo, ma'am? Hindi mo na ako kailangang samahan. Si attorney lang, pwede na. Sige, maiwan na rin ako dito. Sige na. Okay. Mauna na kami. Ma'am, ikaw na bahala sa bag ko. Bahala ka na, ha? Tatawag ako. Okay lang ba yung kapatid nyo? Oo, okay lang. Don't worry. Yung mga kailangan mag-shower na. Pupunta na tayo sa mga boarding room. Yung mga nagugutom, kumain na.
kwarto na Erin yun, ah. Akong tinatawag niya. Yun ang secret code namin dalawa. Hoy! Ano bang ginawa mong kalokohan kay Irene? Ang bawa! Ano to, ha? Talaga bang nakikipag-away ka sa akin? Di ba ikaw naman ang nagsimula nito? Nasaan na yung puset? Wala, ginutay ko na. Kawawang puset. Paano mo nagawa to? Nung binalik ko sa'yo ang susi ng kotse mo, nangako ka sa akin na hindi ka magtatanim ng sama ng loob. Ba't ka naman naniwala sa akin gagawin ko yun? Kasi, isa kang maginoo, gentleman. Gentleman ba ako sa paningin mo? Pasensya na ha, pero hindi ako maginoo. Pero bakit? Hindi mo ba naiisip na pinahirapan mo ang sarili mo? Tutuparin mo yung pinramis mo, hindi ba? Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Tsaka hindi ka marunong kumilatis ng lalaki. Ha? Sa tingin mo ba yung kaharap mo ngayon? Malaki ang kaibahan dun sa mga masasamang taong gumagala sa kalye. Bukod doon, nagtapat ka sa akin para itago ang totoong nararamdaman mo. At imbis na mag-damage control ka, mas lalo mo lang pinalalala ang sitwasyon. Mula sa simpleng pen, nag-upgrade ka sa kotse. Ibang magnanakaw ka rin. Kaya ako lang naman nagawa yun dahil... O ngayon, anong gusto mong gawin ko? Nakita mo yung ginawa ng tauhan ko? Tauhan mo? Ibig sabihin, gusto mong gawin ko? Natumbok mo. Simula ngayon, kapag sinabi kong pangalan mo, kailangan, nasan man tayo, ano man ang sitwasyon, kailangan purihin mo ako. Maliwanag ba yon? Dapat maayos ang sentence mo. Sira ulo to. Paano kung hindi ko gawin yon? Ano, ipagtatapat mo kay Tristan ang lahat? Huwag mo akong hahamunin. Wow! Ang laki pala ng pasako ah. Gano'ng katagal kaya akong ma-hospital? Bakit mo natanong? Siyempre, mas gugustuhin ko kung matatagalan. Simula ngayon, ako ang kliyente mo. Tapos, abogado naman kita. Mali yata yung dinadaanan ko. Oh, papunta na to sa Seoul ah. Seoul, 220 kilometers. Walang masakit sa'yo. Okay naman ang paningin mo. Itlog lang ang kailangan mo ngayon. Hindi attorney. Ah, ang sakit. Bigla na lang sumakit ang mata ko. Ah, naku, nangingitim na. Baka biglang lumuwa ang mata ko. Kaya iidlip na muna ako. Medyo malamig nga. Thank you. Pamasahe tayo. Ito yung bag ni Carrie. Mukha yatang suot mo yung damit ni Carrie, ah. Ganun nga. May nangyari kasing... Hindi ko ini-expect na makita yung ganyang side mo. Okay lang naman sa'yo kay Dennis ka na sumabay, di ba? Kailangan ko pa kasi daanin sa Vera, eh. Ganun ba? Tama lang palang sumabay ako sa'yo. Bakit biglang nagbago? Akala ko ba hindi ka uuwi? Sabi mo magpapaiwan tayo rito. Kailan ko naman sinabi yun? Sus, hindi mo kailangan mahiya. Maiintindihan ni Tristan yun. Di ba magsasashimi ka habang narito ka sa Kangnong? Tapos ang sinagot ko sa'yo, kung yan ang gusto mo, Miss Irene Sue. Kung ganun, magpapaiwan kayo rito? Sagutin mo yan, Miss Irene Sue. Ang puso mong unggoy ka. Wala akong masabi. Mukhang nahihiya talaga siya.
Pwede mo namang sabihin yun eh. Gusto niya ba akong pabilhin ng seafood? Ganun ba? Hindi ganun, Kung Tristan. ganun lang, dapat sinabi ko na. Kaso mas nakakahiya ron eh. Palagi niya akong pinupuri. Mauna ka na. Tara na. Ano ba? Mas maganda siya pag nakaharap. Maski nga ako nagulat eh. Hindi ko alam na ganun pala siya kaganda. Irene, mag-iingat ka kay Janice! Hindi ka gutom? Dahil lang ba sa sashimi? Kaya mo ako sinama rito? Pwede ba namang dahil lang doon? Kung ganon, ano? Hindi ka pa nakikipag-date? Alam mo, henyo ang tingin sa akin noon ng mga tao. Henyo sa pagde-date. Kung totoo man yun, dapat alam mo kung ano ang dahilan. Kung bakit sinasama ng lalaki ang babae sa hindi pamilyar na lugar. Okay, sige. Ano bang dahilan? Sa tanda mo yun, wala ka pang kaalam-alam. Para mag-drive, pabalik sa Seoul. Ayos ah. Bakit parang disappointed ka doon? Iba ba yung sagot na ina-expect mo? Bitiwan mo yan. Gusto mo talaga may mangyari sa atin? Sa akin, okay lang yun. Kadiri ka. Bakit ba lagi ka na lang gumagawa ng kapalpakan? Natural lang yon. Palagi? Kanina ka pa nahihirapan dyan sa pambaba mo. Salamat. Ang bait mo palang tao. Iba rin ang kakulitan mo ah. Pero naniniwala pa rin akong pareho tayong may kasalanan. Sige, thank you ah. Na-impress ako dun sa proposal mo. Ba't ka nag-aampay sa baseball? Mahirap na magturo ng estudyante, di ba? Ang pangalawang gusto ko bukod sa pagtuturo, paglalaro ng baseball. Gusto ko rin si Tristan na mahilig sa baseball. Sorry kung nagulo ka dahil sa pagtatapat ko. Hindi ko intensyon yun. Kaya ngayon tuloy, wala na akong pagkakataon para magtapat. Napalagpas ko na. Every day, every time, 살며시 내린 이처럼. Every day, every night, 내 속삭이듯 다가와.
Next week ang start ng construction. Isusunod na lang yung iba. Okay, sige. By the way, Mr. Kim, in-town ka na ba? 41, ma'am. 난 잃어보는 우린 보는 눈부시 깊이 나는 리듬 난 너 없이 lonely 슬픈 lonely 사랑스러운 나만의 리듬 내게로 Pag sinasabi ko ngayon ang edad ko, hindi na ako nakakaramdam ng pagkinis. March na, spring na naman. Bagay na bagay ang panahon to para sa katulad kong late bloomer. Yun nga lang, pinagtatawanan ako ng isang babae. Pinagtatawanan ako ng isang babae. Okay, class. Gaya ng alam niyo na. Ako si Irene Sue, ang goddess of ethics. 20 kasi lahat yun, pero 15 lang yung nakapasok. Hindi naman 20 yun eh. Ano ba? 20 yun. Kahit ilan pa yung kayang-kaya niya yung ubusing lahat. Nakakaelib talaga siya eh. Sumasakit na yung lalamunan ko sa kakasigaw. Ay, ano ba nagawa ko sa past life ko? Pambihira. Ay, kakainis. Anong pinagsasasabi niyang goddess? At saka hindi siya dapat magmalaki. Hindi yun English, math o science. Ethics lang yun. Kung tutuusin, wala namang ethics sa college entrance exam eh. Kaya para saan pa yung klase niya? Sa susunod na pigilan niya pa ako mag-remedial class dahil lang sa klase niya, sisiguruhin kong madidisiplina na siya. O kaya matanggal sa school. Nakakainis talagang... Kumusta, Tol? Pasensya na, pero pwede bang pakiulit yung sinabi mo? Anong ibig mo sabihin? Ayaw mo? Uulitin mo lang naman ha, hindi mo pa kayang gawin? Sira ulo ka pala. Karaniwang school violence yun na nasa peninsular level. Continental level ang susunod. Kaya next time, huwag mo maliitin ethics. Welcome back, sir. Kumusta ang shop? Wala namang problema rito sa shop. Pero sa tingin ko, kayo may problema, sir. Ako? Bakit? Galing dito si Ma'am Menchu. Kinuha yung mga resibo ng credit card. Ano? Lintik na! Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ako pa rin na nagpapasweldo sa'yo rito, ha? Kailan pa nangyari yun? Saan siya pumunta? Dahan-dahan lang, hindi mo kailangan Okay, madaliin. sige. Hoy! Sino ka? Lumayo ka nga sa asawa ko. Say hello. Pareho kami ng family registry. Ibig sabihin, asawa mo nga siya? Don't worry. Malapit na kami mag-iba ng registry. Honey, huwag ka naman magbiro ng ganyan sa harap ng ibang tao. Kung narito ka dahil sa credit card, simulan mo na ang pagdadahilan. Anong credit card? Ah, ikaw yung kumuha ng resibo. Sus! Di mo kailangan maging curious. $2,000 sa Kimbap Heaven? Ano ba yun? May Kimbap shop ka na hindi ko alam? Anong sinasabi mo? Ang totoo kasi niyan. Alam mo yung baseball team ni Tristan? Nilibre ko sila ng lunch. Yun, doon ko ginamit. Grabe, ang lakas kasing kumain ng mga player eh. Oo, mukhang malakas nga. $165 worth per head ang nagamit samantalang $1 lang isang Kimbap. At may mga restaurant ngayon na gumagawa ng resibong sa iba nakapangalan. Hoy, sino ka ba? Bakit nakikialam ka sa usapan? Gusto mo nang pumunta sa Heaven? Gusto mo dalhin na kita doon? Oh, hindi. Gusto mo ng flowers, di ba? For you. Iuwi ko na lang ba? Saan mo gustong ipalagay? Sa langit, ibigay mo sa mga anghel doon. Baka babae din sila. Darling, honey,
Sweetheart! Medyo! I wish I had someone who sounds the real life and show me how the flowers grow. Come out and wait to field. I wish I had someone new to take to my heart. Anong deciding factors na nagtulak sa'yo para maging architect? Dennis Kim. Nung 90s kasi, hindi ganun kaganda ang ekonomiya. Gusto ng parents kong magkaroon ako ng professional job. Ang sabi ko naman, professional ang architecture. Kaya kahit tutol sila, architecture pa rin ang kinuha kong course nung nag-aaral ako. Pero actually, hindi totoo yun. Pinili ko lang yun dahil yun ang swak sa grades ko. May structure ka bang gustong makita bago ka mamatay? Kung mamamatay na ako, bakit pa ako magsasayang ng oras? So ano ang gusto mong makita? Ang mukha ba ng asawa mo? Hindi ako mag-aasawa. Nakakagulat naman. May partikular na dahilan ba yon? Hindi ako confident na magiging loyal ako. At hindi ko alam kung makakaya yun ng asawa ko. Bukod doon, ayokong i-share ang kita ko sa asawa at anak ko. Yun lang. Hoy. Matapos ang interview ko sa kanya, tumayo si Director Kim at sinabing, Dapat positive ang dating. napakalakas talaga ng loob nun Pero, ba't parang naririnig ko siya sa pagbabasa pa lang ng article tungkol sa kanya? Ang inisente mo talaga. Alam kong wala kang boyfriend na maghahatid sa'yo. Pero bakit naman nagkakape ka mag-isa? Si Dennis, wala naman kayong dalawa? Sinabi ko namang wala kaming relasyon Eh di kayo na lang ni Rona mag-date. Sayang siya, single pa naman at bata pa, ang laking kumita. Overqualified nga lang siya sa'yo bilang attorney. O kaya makipag-blind date ka na lang. Tama, may kilala akong teacher na bagay sa'yo. Huwag na. Sandali. Huwag mo sabihin dahil yan dun sa lalaki na banggit mo dati. Hindi hindi dahil doon. Eh, sinong dahilan? Kakilala ko ba siya? O sige, makikipag-date ako. Talaga? Kaya lang, sa edad mo, blind date na yon ha? Sa kami kasama ng kasal. Alam ko. Kailan ko siya makikilala? Ba't mag-isa ka? Nasa parking lot si Vera. Ano order mo? Darating ba si ma'am? Ganyan mo ba kagusto si Irene? Oo. Kung lalaki lang ako, liligawan ko siya. Gusto ko nga yung kagaya niyang maging hipag ko. Mabuting tao rin naman si Vera gaya ni Irene. Anong mabuting tao? Ikaw lang ang may gusto sa kanya eh. Uy, akala ko open-minded ka na matapos kang tumira sa US. Tapos nagsasalita ka ng ganyan? Bakit? May sinabi na naman siya? Ay, gutom na ako. Si Ma'am Irene. Ayun, makikipag-blind date. Ano? Ba't niyo gagawin yun na meron naman siyang gusto? Sino? Si Dennis? Sa kinikilos niya mukhang nabastard siya eh. Binastad siya ni Dennis? Saan ba yung date venue? Bakit? Kailangan nilahin siya ron palabas, parang sa pelikula. Nino? Nating tatlo? Umorder na kayo ng pagkain. Ano yung sinasabi mo kanina? Yung kadalasang pinag-uusapan ng mga magkapatid. Bakit pa ayaw mo sa akin? Gusto mong malaman? Nung una wala talaga akong pakialam. Kaso curious ako. Nung pinuntahan niyo ako ni Kuya Tristan sa New York, naalala mo yon? Bago pa lang kayo nun, di ba? So? Nung manood si Kuya ng Major League Baseball game, nakita kita sa club na nakikipaghalikan sa lalaking hindi mo kilala. Tayo yung tipo ng taong hindi magsashare ng table sa library. Hindi ko yan sinabi sa kuya ko. Kaya sana maintindihan mo kung ba't ayoko sa'yo. Yun ba ang dahilan? Sinasabi ko na nga ba eh. Natural lang na ayawan mo ako. Okay. Okay? Hindi ko na mabubura yung nangyaring yun. Ano, mag-stay ba ako rito o aalis na lang? Saan ka komportable?
Binasted ko siya? Tatawagan na lang kita. Nasa opisina ako ngayon ni Ron para dun sa water leak incident. Si Tristan? Bakit? May isang babae kasing makikipag-blind date. Sino raw? Bakit? Nag-aalala kang baka si Karian? Dennis. Anong sabi ng landowner? Sabi niya kahit minsan daw, hindi siya nagsabi na gumamit ng 120mm na tubo para sa tubig. Pero, simula raw nun, naging madali ng lahat. Bakit? Yung recorder mo. Recorded ang lahat ng to, di ba? May files ka? Hindi ko naisip yun, ha? Tapos na pala eh. Uminom tayo mamaya. Si Miss Su ba yun? Yung makikipag-blind date? Ano, gusto mo bang kumbinsihin kita? O hahayaan na lang kita? One iced Americano with 3 shots. Yan ba ang suot mo sa pakikipag-blind date? Hindi maganda. Long time no see, ah. Nagbago ng panahon. Ang totoo, meron akong inimit dito. Nandito na siya after 10 minutes. So, ang aga mo pala. Bakit gusto nilang iligtas ko ang excited makipag-blind date? Sabi ni Tristan, iligtas kita, Irene. Si Tristan? Totoo? Siya lang ba ang mahalaga sa'yo? Ayokong pumunta pero pumunta ako. Hindi ka man lang ba na-touch doon? Di mo naman kailangan pumunta eh. Kaya bakit ka pa... Mukhang may nagugustuhan na rin ako. Sino? Ikaw. Sinong ikaw? Ako? Kailangan, huwag kang tumanggi. I wish I had someone who says